Pangalawang araw ngayon matapos ang nakakadismayang desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng impeachment ni Sara Duterte. So ngayon, ang pag-uusapan natin, mga kabunyog, susunod kaya ang Senado sa desisyon ng Korte Suprema o itutuloy pa rin ito ang impeachment trial? Yun. Sige nga, pag-usapan natin ito ngayon, mga kabunyog. Anong tingin natin? Ano kaya ang maging posisyon ng Senado? Kasi kahapon medyo may mga pumuposisyon na kahit sa kabila ng naging desisyon ng Korte Suprema, tuloy pa rin sila. Tuloy pa rin sila. Ibig sabihin, ang stand nila dapat ang stand nila kahit ganun ang naging desisyon para sa kanila, tuloy ang impeachment. Dapat pa rin ang Senado. Kasi hindi naman dapat pinapakialaman ng Korte Suprema ang duty ng Senado na mag-convene bilang impeachment court. Yan ay sole power. The Senate has the sole power to try and decide impeachment cases. Yan ang posisyon. Halimbawa, si Bam Aquino. Yan sabi ni Bam Aquino, mga kabunyog. Ayan sabi ni Bam. Yan po. Si Bam Aquino, sabi niya, naniniwala ako na dapat matuloy ang impeachment trial. Yan ang posisyon ni Bam, mga kabunyog. Kung si Bam ang tatanungin, naniniwala daw siya na kailangang matuloy ang impeachment trial. Ayan Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Medyo tumapang ngayon si Bam. Kaya nga nag-live ako kagabi, sabi ko, saludo tayo kay Bam. Sa pagkakataong ito, saludo tayo kay Bam. Ang galing ng stand niya. Sabi niya, hindi, tuloy natin ang impeachment trial. Kasi hindi dapat hindi dapat pigilin ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Senado na mag-trial ng impeachment. Kasi ang power na yan nasa Senado. Sole power nga So kahit ang Korte Suprema, hindi siya pwedeng kialaman sa bagay na yan. Ito naman, sabi naman ni Risa Hontiveros, nakakabahala na tila nagdagdag ng napakaraming requirement ang Korte Suprema para simulan ang proseso ng impeachment. Malinaw pa rin ang saligang batas. Public office is a public trust at walang opisyal ang may karapatan sa posisyon. So medyo sa bagay si Senadora Risa, inaasahan naman natin talaga yan pero itong kay Kiko Pangilinan, kinapon o pinusasan ng Korte Suprema ang House of Representatives at ang Senado. Pinigil ang aming trabaho, mandato sa usapin ng public accountability. Co-equal ang Senado, House of Representatives sa AC. Hindi ito tama. Yan Mga kahapon na reactions yan. Yan po ang reactions ng tatlong nangungunang senador ng oposisyon. So, ang malinaw na stand sa bahagi na nila Kiko, nila Bam at ni Risa, ipaglalaban nila ang kapangyarihan ng Estado na maging ito yung may sole power to try and decide impeachment cases. Yan mga kabunyog Isa pa sa sumusuporta o parang bumubukas sa ganung stand na ipaglaban ang kapangyarihan ng Kamara ay ng Senado ay itong si Tito Soto. Ito yung sabi ni Tito Soto. I was just told by a legal luminary that in this situation, we can disregard the Supreme Court decision. Pag-aralan ko muna bago ako mag-comment. Pero, kumbaga, hindi siya sarado. Sabi niya, bukas siya. Kasi may nagkonsulta yata siya sa isang kaibigan, kakilala na legal luminary. Ang advice sa kanya, pwedeng i-disregard ng Senado. Ano ang legal basis ng Senado kapag dinisregard nito ang impeachment ay ang desisyon ng Korte Suprema? Ang magiging legal basis yung nakalagay sa konstitusyon.
na ang nakalagay sa konstitusyon, the Senate has the sole power to try and decide impeachment cases. Yan po ang malinaw sa konstitusyon eh. Ha? The Senate has the sole power. O yan o. Ito yun o. O ipakita ko. Yan. O yan mga kabunyog o. Tingnan nyo ito. Ano ang nakalagay? O. Section Article 11 Section 3. Article 11 Section 3 Paragraph 6. O, yan po ah. Yan. O, tingnan nyo yung paragraph 6 o. Yung sa pinakababa. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. O. Yan yung ano. Yan yung nakalagay sa paragraph 6. Section 3. Ha? Section 3, paragraph 6. Malinaw po mga kabunyog mga kababayan. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. So sole power, ibig sabihin, kahit ang Korte Suprema, hindi siya dapat pakialaman sa power niya na yan. Eh ngayon, ang ginawa ng Korte Suprema, pinatay ang impeachment. No. Kumbaga sa tingin ng mga ilang senador, hindi dapat 'yon. Kaya 'yun ang paninindigan ni Senator Bamakino, 'yun ang paninindigan ni Risa Hontiveros, ni Kiko Pangilinan, at itong si Tito Soto. Nagbubukas din si Tito Soto kasi nagtanong din daw siya sa kaibigan niya, kakilala niya na legal luminary. Ang advice sa kanya, pwedeng i-disregard. Oh. Ito namang si ganun din. Kahit papano, si Joel Villanueva, mayroong statement. Ito mga kabunyog mga kababayan, kahit wala tayong masyadong tiwala kay Joel Villanueva, pero may public statement siya ito. Senators, Sara Duterte impeachment court to proceed despite SC order. O yan balita po yan yan po ay balita sa balita po sa Inquirer.net. Balita po sa Inquirer.net yan. Kaya hindi po ako ang gawa-gawa ko lang yan. May mga pinapakita po ako. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, medyo maganda ang stand ni Villanueva. Sabi ni Villanueva, Sara Duterte impeachment court to proceed despite SC order. Ilang senators ang nagsabi niyan? Sino yon? Yung mga sinabi natin. Si Kiko, si Bam, si Risa, si Tito Soto, si Joel Villanueva. Mayroon pa tayong nakitang maganda rin ang naging stand. Mayroon pa. Ito, pakita ko. Ang isa pang maganda rin ang naging stand ay si Tulfo. Si Erwin Tulfo ay nagpahayag din na sabi niya dapat irespeto ang kapangyarihan ng Senado. Ayan mga kabunyog. So medyo may mga magagandang stand ang mga senador tulad nito. The Constitution is clear, sabi ni Erwin Tulfo. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Senator Erwin Tulfo, July 25, 2025. So medyo may nadadagdag ngayon ng mga bilang. Medyo maganda dahil may mga naninindigan ng mga senador, mga kabunyog. Kaya lang, aside doon sa mga nasabi ko, yung iba medyo hindi na magaganda. Siyempre, inaasahan na natin yung mga pro Duterte black senators. Natural. Nagsisigaw, sila ngayon sa tuwa, nagsasayaw sa tuwa. Si Bato de la Rosa nga, ginamit na naman ang Holy Spirit. Sa sobrang tuwa ni Bato dahil nalibre si Sara. Sabi dito ni Bato, Hallelujah! Holy Spirit beats evil forces and Sara Duterte is a win.
ang nagpanalo daw kay Sara Duterte sa Korte Suprema ay ang Holy Spirit. O na, sabay sigaw si Bato de la Rosa ng ano, sabay sigaw si Bato de la Rosa ng Hallelujah. Ha? O yan mga kabunyog ha, yan si Bato. So wala, hindi na yan maasahan si Bato. Kung isa pa, siyempre unang-una kaagad na natuwa. Siyempre tuwang-tuwa siya. Sino? Siyempre si itong si Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, ito mga kabunyog, kay Amy Marcos naman, igalang at respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema. Yan. Siyempre, pag pabor sa kanila, sasabihin niya, igalang at respetuhin. Kaya makikita natin mga kabunyog, mga kababayan, hati ang Korte Suprema ay hati ang Senado. Kung itutuloy ba ang impeachment, kahit sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema, hati ang Senado dyan. Mayroon din na ito, nakaka-frustrate din ito. Sa bagay, hindi naman nakaka-frustrate, inaasahan na to eh. Kasama ito sa Veterans Block. Kaya lang, dahil nga hindi naman talaga ito matibay ang paninindigan, ito, naglabas na ng kanyang stand si Mig Zubiri. Kasama ito nila Tito Soto. Pero dahil ano rin ito, balimbing din talaga to, hindi naman talaga to matibay ang paninindigan, ito na ang sabi ni Zubiri. Nagsalita na ang Supreme Court. Huwag nang pasaway, please. Bakit? Yung pagbibigay ba ng ibang opinion sa Korte Suprema ay pagpapasaway? O yan mga kabunyog yan yung mga alam na natin na may mga reactions na. Kaya medyo ano na ba ang mangyayari sa Korte Suprema? Ay sa Senado magtutuloy kaya ang trial? Hindi natin masabi kasi hati nga mga kabunyog. Hati ang posisyon. Mayroong mga senador na sa impeachment, mayroong mga senador na okay sa impeachment, pero may mga senador na kontra din. Kaya ang nangyayari dito, medyo mahirap timplahin ngayon ang Senado. May mga senador na kahit nagdesisyon na ang Korte Suprema, ang stand nila, tuloy ang impeachment dapat. Kasi sole power to try and decide ang Senado. Sino yung mga senador na yan? Si Risa, si Kiko, si Bam, si Tito Soto. Hindi natin sigurado kung consistent ba yan si Villanueva. Si Tulfo, nagpahayag. Pero yung talagang mga siyempre natutuwa na wag nang matuloy ang impeachment, siyempre si Bato, si Amy, napanood din natin si Jinggoy. Si Jinggoy din, suportado na. So medyo mga kabunyog pag nagbutuhan ang Senado, kung itutuloy pa rin ang trial sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema, sa tingin ko mananalo yung wag nang ituloy. Kasi mayroon sanang mga kasamahan, sila Risa, katulad ni dun sa Veterans Block, si Soto okay. Pero pagdating kay Lacson sa kaki Zubiri, pabor sila na wag nang ituloy, igalang na daw ang desisyon ng Korte Suprema. So, mahirap makuha yung mga boto ng mga senador. Pero sana, balik na naman ako sa lagi kong sinasabi, sana kung ang Malacanang gumalaw, ay susunod naman yan. Susunod yung Malacanang, ang mga senador na yan. Halimbawa yan si Lacson, susunod yan. Sila Gatchalian, susunod sana yan. Sila Joel, si JBRC to, susunod yan. Kaya lang wala nga eh. Silencio nga ang Malacanang. Kaya ang nangyayari dito, hati ang Senado pagdating sa issue na yan. Pero sigurado tayo, magsesesyon ang impeachment court. Magsesesyon. Pagbubutuhan pa rin ng Senado yung desisyon ng Korte Suprema. 100% tayo gagawin nila yan. 100%. Ibig sabihin, pwedeng sa July 4, sa August 4, magsesesyon ang Senado, papanumpain yung mga bagong senator judges, pagkatapos pag-uusapan kung igagalang ba nila, susundin yung desisyon ng Korte Suprema
Pagdating sa botohan, mananalo dyan, malaking tsansa, mananalo, sundin na yung desisyon ng Korte Suprema. Paano natin nasabi? Yun na nga, binibilang ko ngayon yung boboto sana na baliwalain yung desisyon ng Korte Suprema. Kiko, Bam, Risa, 3, plus pwedeng si Soto, si Tulfo nagpahayag, si Villanueva, so, doon na pa tayo kay Villanueva. Hindi pa tayo nakakasigurado dyan. Ay, karamihan na dyan. Ang posisyon na yan, sundin na yung desisyon ng Korte Suprema. Yung pro-Duterte Black Senators, 7 na kaagad yun. Si Chis Escudero, malamang susuporta doon. Si Cayetano, susuporta doon. Si Subiri, nagpahayag na. Si Jinggoy, nagpahayag na din. Si Lacson, nagpahayag na din. So medyo mahirap. Yan ang problema ng ano natin. Yan ang problema natin ngayon. Talagang ang Senado hindi mo maasahan. Nakakalungkot. Pero pinapakita ko lang sa inyo kasi may mga nagsasabi, Attorney, posible daw na yung Senado ay hindi kilalanin yung desisyon ng Korte Suprema. Tuloy pa rin ang impeachment trial. So pagdating sa magkukonvene pa rin ang Senado bilang impeachment court, yes. Pero ang pag-convene nila ay para lang pag-usapan kung anong gagawin sa desisyon ng Korte Suprema. Susundin at rirespetuhin o babaliwalain, tuloy pa rin ang trial. Sa tingin ko sa ngayon, matatalo yung trial. Mas marami yung senador na irespeto na yung desisyon ng Korte Suprema. Yan ang malungkot. Ito na yung sinasabi natin noon. Di ba matagal na kasi nating sinasabi, dapat sana hindi na nanalo sa eleksyon noong 2020 nitong Mayo, sila Marcoleta, sila Padilla, si Bongo, si Bato. O dapat sana hindi nanalo yung mga yan. Si Amy, si Camille Villar, di ba? Kasi kung sana hindi nanalo yan si Bato, hindi nanalo si Bongo, hindi nanalo si Marcoleta, si Camille Villar, majority sana ng mga senador ay buboto para ituloy ang trial. Kahit pa, ganyan. Kaya ito, yan ang mahirap sa yan ang mahirap sa Senado na dominado ng mga pro-Duterte. Karamihan ng mga senador pro-Duterte, pro-Sara. Kahit sila Chis, kahit sila Cayetano, yan yung mahirap. Okay, so yan mga kabunyog, mga kababayan, ang ating naging topic, kung susunod ba ang Senado sa desisyon ng Korte Suprema o itutuloy pa rin ito ang trial. Magandang araw sa inyo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.